Kinagandahan nitong unit na to, meron siyang self-charging. Correct. No? Kusang nagcha-charge kahit hindi mo na i-charge sa kuryente. So, ibig sabihin walang pagkalobat itong unit na to. Kung makikita nyo hindi nagcha-charge yung unit. Siyempre, hindi naman nakasaksak sa kuryente. Natural lang na hindi mag-charge itong unit na to. Pero, dun sa binabanggit sa atin ni Ma'am Melanie na kapag ka nag-brake ka or hinold mo itong brake na to or yung brake lever, kusang nagcha-charge yung unit natin. Ayan guys, so, tingnan nyo naka-hold ako sa brake. Kusang nagcha-charge yung unit natin. Nag-freewheeling. Ito, pakita naman natin yung freewheeling. Try natin Sige ma'am, 0-0 Okay, press sige. natin siya, itodo ko, hold on. Bitawan ko, Sir Tireless. Sige. Alright, Boom. nagcha-charge po Kusang nagcha-charge itong unit na to. May self-charging. Ito yung pinaka-special features ng napakagandang two wheels na to. Diba? Walang tatalo sa ganda ng features na naka-install dito sa unit na to. Sobrang high-tech. Yung headlight niya, parang Aerox din ang datingan. Ang ganda mini Aerox. Tingnan nyo. Ang pinagmamalaki namin dito, yung pinaka-front niya kasi, aside sa cute yung design niya, covered pa yung body niya. Okay. So talagang magandang protection to para sa ulan at init. Itong unit natin ay solar power siya. Wow, solar panel na pala to. Oo, kasi sa iba, nakakakita ko ng solar panel electric vehicle na makakapal Sobrang kakapal. Etong sa amin ganitong flatten unit. talaga siya. So meron tayong monocrystalline panel roof. Etong solar panel natin, ito yung nag-convert and nagre-regulate ng solar energy direct from sunlight to the battery. Okay. Para mag-power yung e-bike po natin. Yan. So nami-make sure natin na since meron tayong MPPT technology, hindi mag-overcharge yung battery ng ating unit. Ito naman po ang NXT Tri-Venture. Ang pinagmamalaki naman natin yung stability. Kasi kung mapapansin mo, di ba, 3-wheel siya para dun sa mga takot at gustong mag-balance, yes. 'di ba? Takot tumumba, ito yung best na NXT e-bike para sa kanila. Sa pa sa nakita ko or magandang katangian ng unit na to, meron na siyang nakapalibot na crash guard, ma'am. Mula harapan hanggang likuran, kompleto, balot na balot ng crash guard. Ito na, yung isa sa pinakamalaking unit na available sa kanila rito. Ano bang special dito sa NXT Titan natin, ma'am? Kasi sabi nga, pag sobrang laki, kasya ang buong pamilya, kasya ang buong tropa, saan mang lakwat siya. Yun, ang maganda ron, ano? Tsaka ito pa maganda rito, sobrang laki or sobrang haba ng kanyang panel gauge. Tingnan nyo guys, Itong left side, yan yung ating panel display board na kung saan makikita po nila yung voltmeters and kilometers running na battery level. Tama po yan. Itong right side kasi, pag inopen natin yung unit, ayan, yan yung ating rear camera. Ito po yan. So mag-activate to kapag naka-reverse mode tayo. So i-try ko, mama. Sige. Pag di-reverse mo yan, iharap mo sa camera, makikita mo kung malapit ka na ba dun sa space, babangga ka ba, or what. So maganda rito, ma'am, kahit hindi ka na lingon sa likod, meron kang pagbabasihan Makikita mo kagad yung view dun sa likod. Parang kotse na yan, sir. Yes, yan yung advantage mo. Hindi lang po yan, rear camera. Tignan nyo, sir. Meron siyang pang Bluetooth, meron ding audio system. Yan, kasama po yan sa package natin. Kumbaga, naka-MP5 na tayo rito. May music. Photo po. May settings pa, diba? Mama. Ito pa ang isa sa pinakamalakas na features nitong unit na to. Yung kanyang solar panel. Solar panel din po yan. Naka-solar panel po itong unit na to. With MPPT technology. Oy, ano ibig sabihin yan, ma'am? Ayan. Yung MPPT technology namin, ito yung nagre-regulate or nagko-convert ng solar energy direct from sunlight to the battery. Para kahit paano, patuloy na ma-powered or umandar yung ating e-bike. Kasi maliban dun sa charging sa plug, meron tayong support from the solar panel na alam nating mag-charge yung ating solar power sa ating battery. Kung ikaw naman is classic lover, dito tayo sa NXT Eco, guys. Sige nga, ma'am, pa-open nga. Pakita lang natin yung mga details ng unit na to. Ilaw, ma'am. Pa-open natin yung ilaw. Ilaw. Yun, tingnan nyo, guys, napakaganda ng detalye ng mga ilaw nito. Low beam, high beam. So, nakikita nyo, guys, maliwanag pa, pero sobrang effective, sobrang bisa ng ilaw na naka-install. Sobrang lakas ng kanyang ilaw, ibig sabihin, no? So, may hazard din tayo, ma'am, no? Yes, meron po tayong hazard. Ito po. Tingnan nyo yung hazard niya, guys. So, sobrang linaw,
Oh? Meron tayong kinetic energy na kagaya ng regenerative charging is kapag naka-brake or naka-free wheel tayo, automatic nagcha-charge din po siya So, sa sarili po ibig ng unit. sabihin nagre-regenerate ilang percent, ma'am? Ito kasi 20 up to 30% po ang ating capacity to recharge the battery. Wow, ganun kalaki yung percent na pwedeng bumalik sa battery ng unit na to kahit na hindi mo i-charge sa kuryente. Correct, saan ka pa? Oh? Tumatakbo na, nagcha-charge pa. Wow, habang ginagamit mo siya, kahit hindi ka nag-charge o wala kang dalang power bank, walang pagkalobat, ma'am. Pag hinold natin yung ating brake lever, makikita nyo guys, automatic nag-charge yung unit na to. And then kapag nag-freewheeling, etong unit na to, automatic din. Meron tayong charging sa ating battery. Sige nga, mapakita natin. Press natin into max. Ayan. So, Yun, meron tayong up to 52 and then bitawan ko, sir, para makita nila yung Okay, charging. sige, ma'am. Alright. Bang. So, continuous po siya. Kita niyo yun? May self-charging etong unit na to. Mamamangha kayo sa unit na to. Dahil itong unit na to, guys, kung hindi ako nagkakamali, ito yung unit na kahit na walang battery, gagana or mapapatakbo mo itong unit na to. Tama ba yun, ma'am? Kasi itong unit na to, kumbaga kaya niyang manakbo or naitatakbo ito kahit walang battery by the use of the MPPT and the solar-powered mono crystalline solar panel. Yan, naka-solar panel tayo rito. Guys, tingnan nyo yung solar panel niya, oh. Sobrang ganda. Napakaganda rin ang design ng mga grid ng solar panel niya. So, hindi lang siya basta-basta solar panel, guys, dahil special yung ginamit na solar panel sa unit na to. Kasi, biruin mo dun sa iba nating nakikitang mga naka-solar panel na electric vehicle, accessories lang yung napapagana ng mga solar panel nila. Pero, etong unit na to, mismong unit or mismong motor niya napapagana na, no? So kahit tanggalin mo yung battery nitong unit na to, kaya niyang umandar. Meron tayong video na maipapakita dito sa screen. Yes. Ayan, pa-flash ko na lang. Yung solar natin, gumagana talaga. So, wala siyang battery. Makikita ninyo rito, walang battery. Ibig sabihin, nagpa-function yung solar. So, po-forward natin. Yan. Yan, tumatakbo siya. Walang tumutulak sa likod, o, di ba? Iwawind ko nga, walang tumutulak sa likod, o. Oh. Ay, hinihila. May naghihila, walang naghihila. Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Carlos Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayong araw sa Cavite para bisitahin ang isa sa pinakamalaking warehouse dito sa buong Cavite. Ito ang warehouse ng NXT e-bike. At ngayong araw, ipapasilip ko sa inyo kung ano yung mga bago, makabago at high-tech nilang mga e-bike dito. Yung mga unit na kahit walang battery, gumagana. At yung mga unit na nagcha-charge na nasa biyahe. Hindi mo na kailangan i-charge sa kuryente. Yan ang mga ibibida natin ngayong araw dito sa warehouse ng NXT e-bike. Pero bago natin ipakita yan or bago natin ipagpatuloy itong video natin, nais ko munang ipakilala sa inyo kung sino yung makakasama natin dito sa vlog natin ngayong araw. Ito nga pala, ipinapakilala ko sa inyo ang manager ng San Pablo NXT e-bike, si Ma'am Melanie. Hi sir, good afternoon. Tireless Vlogger po. Ma'am, kumusta po? Ayos naman po, maayos na maayos sir. Ma'am, baka pwede muna nating anyayahan or imbitahan yung mga manonood natin na bisitahin yung mga branches natin ng NXT e-bike. Ayan, so inaanyayahan ko po ang lahat. Una sa lahat na i-like ang ating official page, NXT e-bike PH. And available po ang mga branches natin nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Wow! Tuwing anong oras po ba nag-ooperate yung mga branches natin, ma'am? Actually, sir, iba-iba po yung mga transactions day natin. So, depende po yan sa mga branches or available na mga places na meron tayo. Okay po. So, para malaman po kung ano yung mga available day and time na malapit sa area ninyo, yung mga potential customers po natin, pwede po kayong mag-direct PM sa ating official page, NXTB e-bike PH. And then, yung mga agents po natin, mga employees natin, ang mag-endorse po sa kanila kung saan sila pinakamalapit na area. Yun. Nabanggit ko na sa kanila kanina, ma'am, yung mga magagandang katangian at yung mga makabagong katangian ng mga electric vehicle natin. Baka meron ka pang gustong idagdag dun sa mga na ibanggit ko kanina sa kanila para
konting pahapyaw lang ma'am para may idea sila sa mga may papakita natin. Sige. Actually, maliban dun sa nabanggit mo na may mga solar powered tayo, meron tayong mga makabagong teknolohiya na i-disclose at ibibigay sa kanila ngayon, at especially mas friendly eco and mas mura po yung mga price ng mga Yun. e-bike natin compare before. Mas pinaganda yung features, mas naging powerful po ang mga tools, and yung products natin, mas malakas ang mga features natin ngayon. Yun, so mura. May mga nakasale din ba tayo ma'am? Yes, meron tayong mga naka-intro price ngayon. So abangan nila yan sa vlog na to. Yun, kaabang-abang talaga tong video natin guys. Kaya naman pakibanggit na natin ma'am yung contact number na pwede nilang tawagan. Ganun din po yan, sir, at Tireless Vlogger. Para malaman po nila yung mga contact person and exact contact details, kailangan po nilang mag-direct PM sa ating official page, NXT E-Bike PH, para po maibigay yung exact details na kailangan po nila. Okay. Sino po yung kukontakin, ano po yung mga numbers, based on the nearest area na ibibigay po sa kanila. Ayan. Kasi i-endorse po sila eh. Okay, doon sa malalapit na lugar sa kanila. Yes, at Yun. syempre po, para mas mabilis makaters yung mga needs nila nationwide. Ayan, so napakalaki ng NXT e-bike guys dahil nationwide, magmula Luzon, Visayas at Mindanao, kayang-kaya ko yung abutin ng NXT e-bike. Kaya kahit na malalayong lugar or malalayong probinsya, napakadali lang i-deliver sa kanila. No? Tama, Mr. Tireless Vlogger. Kaya naman, huwag na natin pagtagalin to, Ma'am Melanie. Simulan na natin to dahil ako ay excited nang ibahagi sa kanila kung anong meron, kung anong bago dito sa NXT e-bike. Kaya naman, dyan lang kayo guys, tutok lang kayo, samahan nyo kami ngayong araw. Let's go. Okay, Ma'am Melanie, anong unit po ba ang una nating pwedeng ibida sa mga manonood natin dyan? Ayan, so kung nakikita po ninyo, ito ang NXT Equinox. So yung NXT Equinox, ang pinagmamalaki namin dito, yung pinaka-front niya kasi, aside sa cute yung design niya, covered pa yung body niya. Okay. So talagang magandang protection to para sa ulan at init. So dito tayo banda, Mr. Tireless. Itong unit natin ay solar power siya. Wow, solar Yes. panel na pala to. Oo, yes, correct. And then, ang battery nito ay 60 volts with 20 amperes with motor of 1,000 watts. So maganda yung hatak ng ating NXT Equinox. And yung NXT Equinox kasi, meron po itong mga specs dito. Tingnan po natin sa parts ng e-bike po natin. So kung mapapansin po natin, meron tayong digital display. Naka-digital panel gauge na. Yes, opo. Okay. Meron tayong drive and reverse. Yun. So dito po nakalagay yung sa gear niya, pwedeng mag 1, 2, and 3. Meron siyang speed selector. Depende sa bilis na gusto ng ating customer or ng nagda-drive. And of course, meron tayong left and right button. Dito po, ito naman po ang part ng busina. Ito naman po yung High beam and yes, low beam. low beam and high beam. And alam nyo ba, Sir Tireless Vlogger, itong unit po natin, dahil in demand po ito, Okay. meron siyang armrest. Kaya po dito ang 4 to 5 seaters. Actually, kaya dito kahit 5. Basta hindi lang ganun yung kalaki, kumbaga yung size ng sasakay. Kasi minsan ginagawa rin itong pang family service, Yes, di ba? tama. Aside sa school service or business purposes, ginagawa itong pang family service. Okay. At ang kagandahan niya, yung legroom, maluwag. Haba. Hindi po siya magsisiksikan. Kaya naman kahit na matangkad yung uupo, komportable pa rin. Totoo ka dyan, Yes, Mr. Tireless. diba? Teka, Oo. gusto kong balikan yung sinabi mo ha. Yung ganitong unit, ngayon lang din ako nakakita ng 3 wheels na adjustable yung armrest. Correct. Kasi oo. karaniwan, yung mga 3 wheels na katulad ng ganitong design is naka-fix yung armrest. Which is, nako-compromise yung dami ng pwedeng sumakay eh. Eto Yes. kasi, na-maximize yung pwedeng sumakay. Tama no? ka dyan, O, Mr. diba? Tireless Tsaka ito pa Vlogger. gusto kong balikan dito, ma'am. Yung ganda ng lapat ng solar panel niya, guys. Kasi sa Yes. iba, nakakakita ko ng solar panel electric vehicle na makakapal eh. Oo. Sobrang kakapal. Etong Sa amin ganitong flatten unit. talaga siya. So meron tayong monocrystalline panel roof. Etong solar panel natin, ito yung nag-convert and nagre-regulate ng solar energy direct from sunlight to the battery. Okay. Para mag-power yung e-bike po natin. Yan. So nami-make sure natin na since meron tayong MPPT technology, hindi mag-overcharge yung battery ng ating unit. Yun. Yan ang Kumbaga maganda napag-aralan dyan. nyo na at na-enhance nyo na talaga yung paggamit ng solar panel. Kasi marami nagtatanong dyan baka ma-overcharge, mag-bloat, lumobo. So it's not kasi meron tayong charger, controller na tinatawag. Yan. So yun manggagaling yun dito sa ating MPPT technology direct to the battery. Yun ang maganda rito Yes. no? Sa ganitong unit, kahit na, halimbawa, yung maximum range niya is, ilan yun ma'am, yung binanggit mo? 50 to 60 kilometers. 50 to 60 kilometers.
And then ngayon, dahil naka-solar panel siya, ma-extend yung biyahe or yung range na pwedeng marating nitong unit na to using the solar panel. Diba? Yun ang maganda sa ganitong klaseng unit. At yung ganitong Tama po unit, kayo. pampamilya din, binanggit mo, 4 to 5 seater, pwede, no? Pwede yan, Oo, yes. depende Oo. dun sa mga sukat or dun sa mga uupo dito sa ganitong klaseng unit. Napakaganda ng design. Tsaka ito mama, dagdag ko na lang, itong unit na to, hindi lang siya pang tao eh. Dahil itong kanyang passenger seat na itutumba, na i-convert into cargo, and Compartment then and compartment, may basket pa sa likod. Opo. Yan ang Pwedeng maganda. ilagay dito yung mga personal errands nila, mga pinamili. And syempre kung magta-travel, yung mga gamit nila pwedeng ilagay sa Yan. compartment. Yun nga yung sinasabi natin, hindi lang siya pang tao. Pwede rin siyang gamitin pang kargamento. Tama po kayo Diba? dyan. Ito pa, ang maganda dito sa unit na to bukod dun sa napaka-elegante niyang design, yung Oo. kanyang braking system is upgraded na rin. Yes. Dahil naka-disc Lahat. brake yung unahan, naka-disc Pati brake yung dalawang gulong sa likod. Disc Diba? brake lahat yan, Sir Tireless. Yun ang maganda rito. Tignan nyo, Yes, Oh, may yun yung brake mga- oil. yung Yes. mga brake fluid natin. Yes Kaya po. talagang napakaganda ng braking system natin sa ganitong unit. Wala na silang hahanapin dito, mameno. Yes Napaka-solid at napaka-panalo. Meron pa pong button dyan, lalagyan ng gamit. O yan, di ba? Oo, meron Yung pa mga siya. bags, yan, mga eco bags nila o yung mga personal belongings, pwede rin pong ilagay. May mga hook just pa, in no? case, yes. At ito yung mga freebies kasi natin, hindi lang dyan natatapos yan. Meron tayong mga free rain cover. Yes. Meron siyang electric fan. Yun. Ayan, and syempre yun nga, meron tayong digital panel board sa harap para monitor nila ilang kilometers na ba yung tinatakbo, ilang voltahe na ba ang nakukonsume niya. Yan. So, maganda talaga si NXT Equinox. Kaya ang maganda rito, dun sa mga kasama nitong unit na to, kahit umulan, umaraw, or bagyuan man, kayang-kaya nitong unit na to. Oo, tsaka close yung front niya. Yes. Yun talaga yung tinatanong ng mga customers namin eh. Tsaka yung sukat ng gulong niya, size 10 na. Tingnan nyo. Oo, correct. Size 10 yung gulong, ibig sabihin niyan, mataas ang ground clearance, kaya naman kahit na dumaan kayo sa mga humps or matutubig na kalsada, hindi para abutin or mangamba kayo na abutin yung battery, yung controller, safe na safe yung ganitong klaseng unit, no? Tama po kayo dyan. Okay, so yung ganito ma'am, nasa magkano naman ng presyo sa dami ng specs or sa dami na or sa ganda ng mga specs na binanggit natin dyan? Magkano nga ba ang halaga niya? Ang Equinox natin ngayon, ang price ito ay 57,000. Mhm. Kung napanood niyo yung mga previous vlog natin with Tireless, yung mga intro price natin, 55 lang yung Equinox. Pero ngayon po ay 57,000 dahil nga po sa pinagandang features and upgraded features po natin sa NXT Equinox. Yo, napakagandang unit pero napakababa ng halaga. Tama Diba? po yan. Saan ka pa? Ito naman po ang NXT Tri-Venture. Okay. So, ang ano naman natin dito, ang pinagmamalaki naman natin yung stability. Mhm. Kasi kung mapapansin mo, 'di ba, three-wheel siya para dun sa mga takot at gustong mag-balance, Yes. 'di ba, takot tumumba, ito yung best na NXT e-bike para sa kanila. Mhm. So, meron tayong top box. Ang kinaganda naman po nitong unit natin, meron din po siyang yung sa speed, dito po tayo pipindot pag speed, and then meron tayong standard and sport mode. So pag Okay. sport mode, ito yung medyo malakas o yung parang galit, no? Pag dinrive mo Pwedeng yung gamitin unit. sa ahon. Opo. Mas maganda, no? Yes, oo. Mhm. Tapos ito yung digital panel display po natin, and maluwag din po yung compartment ng ating Tri-Venture. Actually, itong Tri-Venture, ginagamit din ito syempre pagdating sa mga kung baga pang service Yes. or sa pamimili, kasi hindi lang solo ang pwedeng sumakay dito. Mhm. Pwede kang may angkas dahil ang capacity load dito 250 kilos. Wow, ang bigat ng maximum load weight Yes, capacity. oo. At saka idagdag ko na lang din or i-highlight ko na lang din sa unit na to Kung papansinin nyo kasi itong unit na to, itong NXT Tri-Venture nila guys, itsurang 2 wheels lang yung harapang bahagi niya. Pero pag sinilip mo yung likod, meron pa palang extrang 2 gulong doon, which is mas maganda or advantage dun sa mga magsisimula pa lang gumamit ng mga ganitong unit, no? Tama Hindi po. sila mangangamba na baka mag-semplang sila, especially nakadesign talaga tong unit na to sa mga senior citizen, PWD, dun sa mga pregnant women, Sa mga may edad po talaga. Tama. Yes. Napakaganda nitong unit na to. At isa pa sa nakita ko or magandang katangian ng unit na to, meron na siyang nakapalibot na crash guard, ma'am. Mula harapan hanggang likuran, kompleto, balot na balot ng crash guard. Kaya naman, kahit na mabangga, wag naman sana, hindi agad maapektuhan yung mismong cover or yung mismong kaha ng unit natin dahil merong unang sasalo etong kanyang crash guard. Diba? Mhm. Yun ang maganda dito sa unit na to At
Hindi lang siya disc brake sa unahan. Okay. Lahat po ng gulong, disc brake po yan. Dalawang gulong sa likod, disc brake din yan. Pakita natin yan para mas ma-highlight natin dito. So silipin nyo yan yung gulong dito sa kanan at dito sa kaliwa, parehong naka-disc brake yan. So hindi lang dalawa yung disc brake ng unit na to, 3 ang disc brake niya. Tapos yung binabanggit mo ma'am, may kasama ng top box at meron din siyang compartment dito sa kanyang driver seat. Tama po yan. No? Parang sa mga motor. Ganon ang atake nitong unit na to. And then dun sa specs ma'am, pag-usapan natin yung specs nitong NXT Tridenture natin. Ano yung bang battery wattage nito, niyan, 72 volts in 20 amperes. And then meron tong brushless motors of 2,000. Ay, maganda yun brushless Yes, motor. oo. 2,000 watts ma'am? Yes, Oh, correct. wow. So kahit na ahon ang kalsada na daraanan nila, walang problema. Aahon at aahon. So dun sa binanggit mo pa na maximum load weight capacity na 200 kilos ma'am. Yes, Kahit na 250 kilos. 250, correction guys Kahit na dalawang tag 100 kilos yung sumakay, may sukli pa Tama Diba? ka dyan. Yun ang May kargo good pa thing nga nito. sa top box, di ba? Oo. Tsaka yun ito ang pa, gamit. affordable yan. Affordable. Speaking Oo. of affordable, pag-usapan natin yung presyo. Oo. Magkano nga ba ang presyo ng NXT Tridenture natin, ma'am? Kasi di ba, usually pag mga motorang mindset, lagpas ng 50K. Pero Yes. ang Triventure po natin, 36,999 na lang. Oo, ganun lang So, kababa. yun yung naki-intro price po natin. And ang 36. kagandahan pa dito, meron tayong available na 5 colors. So, kung gusto nilang pumili ng mga available colors na meron po tayo, pwede yung i-deliver sa kanila ng nearest branch na meron sila. Pero yung pinapakita o yung dinedemo nating kulay dito is para sa akin best pick na to Kasi kung Oo. mapapansin nyo gray dito, and then pag nasinagan siya ng araw, nagkukulay purple. Nag-iiba siya. Gray purple ang tone ng kulay niya. Yun ang maganda. Tsaka yung harapang bahagi or yung design ng kanyang headlight talagang pagkaganda-ganda. Hindi mo Opo. pagkakamalang ganun lang kababa ang halaga niya. No? Available yan sa 5 colors. Yes, napakaganda nitong unit na to. Kaya naman sa mga nagbabalak bumili dyan na mga kaibigan nating senior citizen, PWD, or yung mga first timer na gagamit or takot gumamit ng mga 2 wheels electric vehicle, eto na yung unit na hinahanap nyo. So guys, eto na yung isa sa pinakamalaking unit na makikita nyo rito. Ito yung tinatawag nating NXT Titan, ma'am. Tama, NXT e-bike Titan. Okay, isa sa pinakamalaking unit na available sa kanila rito. Ano bang special dito sa NXT Titan natin, ma'am? Kasi sabi nga, pag sobrang laki, kasya ang buong pamilya, kasya ang buong tropa, saan mang lakwat siya. Yun ang Diba? maganda ko, ano? Ganon siya. Narinig nyo na guys itong unit na to is pampamilya. Kaya naman itanong na natin, ilang tao ba ang kasya sa ganitong klaseng unit, ma'am? Itong unit natin, kasya dito ang 6 to 7 seaters. Ayan, kita nyo naman po, malapad ang upuan sa unahan pa lang. Okay. Ganon din sa pangalawa. At wait, there's more. Meron pa sa likod. Oh, Ayan, meron pa sa extended. likod, di ba? Yung kanyang upuan, o yung mga upuan Oo. niya, no? So, yung upuan natin, hindi lang basta upuan, meron yung armrest para secured, safe. Oo, sa mga nangangawit, no? Oo. Pwedeng itukod. Tama. Meron yung safety belt. Oh, may seat belt. Kung may no? mga bagets, di ba? Yes, Nakasama sa ating travel. Yes. So, yung unit natin, meron din po tayong rain cover. Meron tayong, sa ibang unit namin, isa lang yung electric fan. Pero this time around, 2 po yan. Wow, dalawa ang Oo. kanyang electric fan. Tsaka yung electric fan nyo, mas malaki. Sa totoo. Ayan, no? Mas Tama malaki yan. sa totoong buhay. Correct. At Kung makapasin ninyo yun, no? Ang lalaki oo, ng mini fan nito. 2 yan. And Diba? balikan natin, kasi itong 4 wheels natin, hindi lang 4 wheels. 5. Meron tayong spare tire. Okay, so hindi lang pala siya 4 wheels, 5 wheels. Maplatan ka man, meron tayong extra wheel na gagamitin sa travel ng buong family. Yun, meron Diba? siyang extra tire Oo. with mags. Kung ano mismo yung nakakabit sa kanya, yun na ang libre. Kung ano yung Correct. design or Tama. kung ano yung itsura niya, yun na mismo. Oo. Yung kanyang spare tire. Walang with pagkakaiba. mags. Walang Tama yan, Sir pinagkaiba. Tyreless. Oo. At ang ating gulong sa rear part ay naka-disc brake na yan. Oy. Kaya mas malakas ang kapit ng preno, mas safe ang Oo. buong pamilya. So mas upgraded yung Totoo. braking system na naka-install dito dahil tama yung binabanggit ni Ma'am Melanie. Ayan, nakikita naman natin dito, disc brake na nga siya guys. Kaya naman mas malakas ang preno. Kaya gamitin yan lalo na sa mga, syempre, itong unit na to ay pang maraming tao. Kailangan medyo accurate, talagang accurate yung kanyang braking system. Pag
maamoy pa lang ng paa, yung maamoy pa lang yung paa mo nung preno, hihinto na dapat. Pang buong pamilya talaga siya actually. O, pang malalaking pamilya po. Okay. So yung binanggit mo, mama, 7 to 8 seater, tama ba? 6 to 7. Yes. Dagdagan ko lang hindi nang halos 6 to 7 itong unit na to dahil kung bibilangin mo, sa laki ng mga upuan nito, pwedeng mag-upo or maglaman to ng tatlo, halos 9, no? At saka maluwag siya. Yes. Alam mo yung hindi naka-ipit na ipit yung tuhod, yung legroom niya, komportable yung sasakay dito eh. Pwede pa nga sila maglagay ng gamit sa harap nila. Diba? Speaking of gamit, mama, sa pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, itong mga passenger seat niya, meron din yung mga compartment. Sa ilalim. Yes, diba? Pwede nating buksan yan. Sa pamamagitan po ng ating, syempre, key, buksan lang po. Pwede ilagay yung mga gamit ng family dito na dadalhin. Kung outing man yan, gatherings, lahat yan, caring-carry na mga compartments po natin. Yan. Okay, may headrest po. Tama. Diba? Kumbaga, relax ka na sa biyahe, diba? Talaga nakasandal yung ulo mo tama yan. Talaga makakatulog ka. Tsaka ito pa maganda rito sobrang laki or sobrang haba ng kanyang panel gauge. Tingnan nyo guys, meron tayong panel display. Diba? Actually, itong left side, yan yung ating panel display board na kung saan makikita po nila yung voltmeters and kilometers running na battery level. Tama po yan. Okay. At the same time, heavy duty shocks po ito, yung unit natin. Itong right side kasi, pag inopen natin yung unit, ayan, yan yung ating rear camera. Ito po yan. So mag-activate to kapag naka-reverse mode tayo. So i-try ko, mama. Sige. Pag di-reverse mo yan, iharap mo sa camera, makikita mo kung malapit ka na ba dun sa space, babangga ka ba, or what. So maganda rito, ma'am, kahit hindi ka na lingon sa likod, meron kang pagbabasihan makikita mo kagad yung view dun sa likod. Parang kotse na yan, sir. Yes, yan yung advantage mo. Hindi lang po yan, rear camera. Tignan nyo, sir. Meron siyang pang Bluetooth, meron ding audio system. Yan, kasama po yan sa package natin. Kumbaga, naka MP5 na tayo rito. May photo music. po. May settings pa, diba? Touchscreen yata, mama. Touchscreen ba to? Yes. Touchscreen, yan. So, yan po yan. Pinutin mo lang dun sa may left side, mapupunta ka na dun sa button na gusto mo. Naka-touchscreen nga, guys, Diba? High-tech. Yan ang pangmalakas ng Titan namin, diba? Hindi lang yan, Ito pa ang isa sa pinakamalakas na features nitong unit na to. Yung kanyang solar panel. Solar panel din po yan. Naka-solar panel po itong unit na to. With MPPT technology. Ano ibig sabihin yan, ma'am? Ayan. Yung MPPT technology namin, ito yung nagre-regulate or nagko-convert ng solar energy direct from sunlight to the battery. Para kahit paano, patuloy na ma-powered or umandar yung ating e-bike. Kasi maliban dun sa charging sa plug, meron tayong support from the solar panel na alam nating mag-charge yung ating solar power sa ating battery at minimake sure natin na hindi magbo-bloat or hindi lolobo yung battery. Kasi meron po tayong charger controller. Yun ang maganda rito, guys. So, ilan ang maximum range nito, ma'am? Or yung pinaka-maximum range na mararating niya? Ito ay 30 to 50 kilometers per hour. So, hindi lang yun, ma'am. Once na may araw na bumabiyahe sila, mas mai-extend yung kanyang distance or yung range na pwede niyang marating. Tama ba, ma'am? Kasi nga, nag-charge siya. Sunlight and solar panel. Tama po. Tsaka ang isa pa sa magandang features nito, yung pinaka-crown light niya, yung iba kasi, nakikita natin crown light sa iba, is parang mga laruan lang Ito, yung crown light niya, guys, talagang sobrang LED pa talaga sa LED. Kumbaga mas malinaw pa to sa mga ilaw ng mga natural o regular na sasakyan, ma'am, no? Upgraded maging yung kanyang crown light, di ba? Yun ang maganda rito sige, ma'am, ano yung dadagdag mo dyan? Meron tayong steering wheel na po ang unit natin. Naka-steering wheel na, guys. May handbrake po yan sa left side niya. Feels like kotse na talaga, ma'am, no? Tama ka dyan, sir. And may isa pang advantage yan. Punta tayo dito sa left side. Ayan. So, meron tayong high and low gear sa mga uphill. So, pag paakyat po tayo, ibababa lang to para at least hindi ka mabibitin. So, ito yung pipindutin lang or gagamitin natin pagdating po doon sa high and low or sa mga uphill po natin. Sa iba, kung tawagin nila yan, uphill assist, ma'am, no? So, kahit na mabitin tayo sa mga ahon or matatarik na kalsada, and once na kinambyo natin yan or pinul natin yung aparato na yan, matutulungan yung unit natin na umahon doon sa mga
matatarik na kalsada. Hindi ka po igagalaw, hindi ka ibababa. Meron siyang kumbaga tinatawag na support uphill or yung uphill assist na tinatawag. Yes. Ito pa, yung bumper natin dito, hindi lang siya dito sa baba. Yung pinaka-bumper niya guys, umabot hanggang dito sa headlight. Kaya naman protektado yung buong harapan nitong unit na to. Tama ka dyan, sir. Kasi ang lakas ng motor nito 1,800 watts Wow. to. Okay. Kahit na Since- sa mga ahon, ma'am, Correct. no? Since kanina, sinabi ko nga na kaya nito ng 6 to 7, 500 kilos kaya nito. Uy, kalahating tonelada. Oh, diba? Ang pwedeng i-load sa ganitong unit. Kayang-kaya. Kaya naman hindi lang talaga pang tao eh. Kayang-kayang kargahan ng mga kargamento itong unit na to. At isa pa, yung side mirror niya may signal light na. Tama ka dyan. No? Napaka-high-tech nitong ganitong klaseng unit Kaya sa inyo. mabentang mabenta to para dun sa mga customers namin na may malaking pamilya. Oo. Ito talaga yung unang hinahanap nila eh. Hindi lang sa laki ng pamilya or sa malaking pamilya mabenta itong unit na to. Kahit na dun sa mga may hotel, Mhm. sa mga merong mga condo or shuttle service, school service, pang-business din eh. Pwede rin gamitin itong mga ganitong klaseng unit, di ba? Babenta rin to sa mga municipalities. Yun. Hinahanap to Yun na sa nga, amin. sa mga shuttle service, Yes. sa mga munisipyo, no? Sa Service mga, ng mga officials, di ba? Oo. Pang ano, pang Titan. sasakyan ng mga turista. Pwede, Correct. di ba? Sa mga parang golf club. Oo, Mabenta rin to. Di ba? Napakaganda nitong Ayan. ganitong So, very klaseng proud design. talaga kami sa NXT Titan namin. Yan yung Tsaka isa pa sa pangmalakasang unit pangmalakasan namin. dyan, yung solar panel niya. No? So, hindi ka Yes. malulubat once na may araw mo ginamit tong unit na to. Okay, so yung ganitong unit, ma'am, nasa magkano ba ang halaga niyan? Alam mo yung price nito before, kasi per area yan iba-iba, depende dun sa mga designated place. Mhm. So may mga area po tayo na ang presyo natin dito, 110,000 lang. Okay. So meron naman pong iba, depende rin po kasi medyo syempre may mga shipping cost din tayo. May mga 115,000 po, pero dahil napanood mo, makukuha mo lang to ng 115,000. Oh. Opo, kasi kung hindi ka nanonood ng vlog, at syempre ikaw ay customers at ikaw ay bagong bibili pa lang nito, ang SRP price talaga po natin ito ay 130. Oh, okay. 130. Intro price lang po namin yung 110, depende sa area, or 115 po. So, ang laki na matitipid Yes. nila, ha? 15,000 to 20,000 ang Mhm. pwedeng mabawas sa presyo. Once na mapanood nila itong video na to, depende dun sa lugar. Tama po yan, Sir Yun, Vlogger. Napakaganda. So ito naman po, ang tinatawag natin na NXT Voyage. Oh. Ang ganda, no? NXT Voyage. Kala mo motor, yung click ba? Oo, no? Pero NXT Voyage, parang kumbaga ito, dalawang type or version kasi yung Voyage natin. So una, Voyage lang and then Voyage long. Mhm. So ano pagkakaiba nun? Pag sinabi nating Voyage, merong 72 volts with 20 amperes. Pag Voyage long naman, 72 volts and 32 amperes. Oh. Mas pinahaba yung range, syempre mas pinahaba din yung capacity to travel. Oh, okay. So, Ayan. pwede nating i-upgrade. Mhm. No? Dun sa Correct. Voyage long, kung medyo, syempre, magbabase yan sa amount kung magkano yung budget mo, no? Apo. Syempre, kung mas gusto mo mas malayo, medyo magdadagdag ka lang ng konti. Pero Mhm. mas malayo naman yung range na mararating mo. Opo. So, ito naman si Voyage, kung dun sa mga tight ang budget, tamang-tama na tong unit na to. Kaya nitong i-travel kahit mga 40 to 50 kilometers. Kung imaginein mo nga sir kaya po nitong i-travel from Cavite to Pasig. Uy, Cavite based on to our Pasig, test. Yes. Oo, actual yun, ma'am. Oo, balikan yun Balikan yun, imaginein mo yan. So, syempre kung long travel ang pag-uusapan, ilalaban ko talaga tong Voyage na to. Oo. Teka, Oo. bago natin ituloy-tuloy ito, gusto ko munang ipapansin sa kanila yung ganda or yung appearance ng unit natin. Mhm. So kung makikita nyo yung unang bahagi ng unit na to guys, talagang sobrang ganda. Aakalain mo na talagang motorsiklo, no? Oo, ang daming napapagkamalang Oo, motorcycle sa po mga yan. sa mga checkpoint, mapaprank mo yung mga pulis na nagche-checkpoint dito, no? Totoo. Paparahin ka. Mhm. Akala motor. Yung pala, electric vehicle. No? Opo. Tingnan mo naman yung headlight. Ganda, ma'am. diba? Sobra. Tingnan nyo yung gulong Akala mo upgraded na. Ultimo yung mags niya guys. No? Sobrang ganda ng design at ng detalye. Naka-disc brake pa to, ma'am. Harap at likod, sir, at tireless. Nako, napakaganda Oo. nitong unit na to. Harap at likod. Tsaka, at ang good thing pa dito sa gulong niya, size niyan is 100 by 60 by 12. Ibig sabihin, mataas ang ground clearance, hindi aabutin or sasayad sa mga matataas na humps or abutin yung kanyang motor, battery ng mga tubig. So Or sa kagaya po matutubig ng na iba, kalsada. ayan,
Medyo mas malaki po yung ating digital panel display. Silipin natin yan. Oo. Uy, ang Para- ganda, oh, elegante. Oo, kasi No? syempre yung iba gusto talagang visible agad, 'di ba? Oo, So ma'am. ito, 'di ba? Ngayon, meron din po tayong standard and sport mode para doon sa mga pataas, 'di ba? Uphill, hindi ka Mhm. mabitin. And meron din tayong mga button diyan na yung sa mga lights po natin, 'di ba? Mhm. Low, high beam, left and right, busina po natin. And ang kagandahan po kasi nito at kailangan natin gawin dito, pag pinindot natin itong standard, saka mo siya pipihitin. So dapat sabay po siya. Pipindutin to and then pipihit ka ng dahan-dahan. So ang Ayun. diferensya po nun, pag pinindot mo yung sport mode, ito yung medyo parang pagalit yung andar, yung mabilis. Oo. Malakas yung andar po niya. Malakas yung torque niya or yung hatak niya. Hatak, oo. Mm. So yun po yun. Arangkada. Mhm. No? So, Yan. hindi lang yata yan yung mga special features nito, mama. Dahil sa pagkakaalam ko, na pag narinig ko lang sa mga usap-usapan o sa mga balita, ang kinagandahan nitong unit na to, meron siyang self-charging. Correct. No? Kusang nagcha-charge kahit hindi mo na i-charge sa kuryente. Alam mo No? ang tawag namin dyan, Ano tawag mo Sir dyan? Tireless. Regenerative charging. Mhm. Oo. So yung regenerative charging ano namin is ito pag nag-break yung unit or nag-break ka at nag-freewheeling ka, automatic siyang nagcha-charge. Wow! So, ibig sabihin walang pagkalobat itong unit na to. No? Yes, Kahit oo. na mag-ground trip ka sa kahit saan mang lugar, hindi ka malulobat Tsaka, dito. tinest kasi namin yan. So yung regenerative charging namin, once na nag-break or naka-freewheeling ka, parang bumabalik yung energy niya from 20 to 30%. 20 to sa battery, 30%. oo. Activated na ba to? Gusto ko ipakita sa kanila eh. Tingnan Oo. lang natin kung meron na. Ayan, pakita natin. Ayan, yan. Mhm. Okay, so Nakaangat ito siya, diba? Ito yung pinaka-panel gauge ng unit natin, guys. Kung makikita nyo hindi nagcha-charge yung unit. Oo. Siyempre, hindi naman nakasaksak sa kuryente. Mhm. Natural lang na hindi mag-charge itong unit na to. Pero, dun sa binabanggit sa atin ni Ma'am Melanie na kapag ka nag-brake ka or hinold mo itong brake na to or yung brake lever, kusang nagcha-charge yung unit natin. Ayan, Ayan. guys, so tingnan nyo naka-hold ako sa brake. Kusang nagcha-charge yung unit natin. Kaya nag-freewheeling. Ito, pakita Yes. naman natin yung Try pre-wheeling. natin Sige ma'am, Oh. 0-0 Mhm. Okay, Press sige. natin siya, itodo ko, hold on. Okay. Up to max limit, wait lang po. Bitawan ko, Sir Tireless. Sige. Alright, Boom. nagcha-charge po Kusang siya. nagcha-charge itong unit na to. Yes, opo. May self-charging. Ito yung pinaka-special features ng napakagandang two wheels na to. Di ba? Walang tatalo sa ganda ng features na naka-install dito sa unit na to. Sobrang high-tech, guys. Tingnan nyo, bukas na yung mga ilaw natin. Talagang napaka-elegant ng Yes. kanyang mga design, no? Hindi lang yung mga personal appearance niya, yung elegant, maging yung features mismo deep inside sa unit na to. Talaga namang sobrang, sabihin na nating high-tech pa sa high-tech, no? Yung hydraulic shock absorber, high quality din po ang inilagay natin sa unit. Ganda, Ayan, oh. meron tayo dito sa likod, yung mga ganyan pong shocks natin. Kasi ang purpose po niyan, para maging efficient, tahimik, tsaka komportable. Yung biyahe ng mga sakay natin sa ating NXT Voyage. Ganda nito, ma'am, no? Talagang Proud talaga. We are proud na aside dun sa regenerative charging na meron tayo, maayos po at saka talagang efficient yung mga shocks na ginagamit po natin sa So, unit natin. Ibig sabihin kahit saang biyahe, mapa-rough road man yan, or sabihin na natin, patag yung kalsada mo, wala ka talagang mararamdamang pagkakaiba Mhm. Pero mga konting pagkakaiba, syempre rough road, matagtag. Pero since maganda yung naka-install na suspension sa unit natin, halos parehas yung feeling mo or yung may experience mo na sa biyahe ng ganitong klaseng unit, no? Yes, tama. Nice. Meron din po tayong ditong parang pinakasabitan ng mga personal belongings. Sabitan ng ulam, ma'am, no? Oo. Bibili ka ng ulam, may bulsa ka pa rito, di ba? Meron po tayo. May Tsaka, charging port. May charging port, no? So itong ganitong Hindi ka lang unit, malulobat sa unit, hindi Oo. ka rin malulobat sa mobile device. maganda tong unit na to naisip ko lang Since nakikita ko yung mga delivery rider natin or mga delivery biker natin, Mhm. nakabike Siyempre kaya Correct. biker, no? May mga nakabike, meron din mga nakamotor. So itong ganitong unit, since kailangan nila ng malalayong biyahe, no? Yung mga pagdidelibera nila, itong unit na to, tamang-tama sa kanila Kasi, biruin mo kung lilipat sila from motorcycle to electric vehicle, hindi na sila maggagas. Hindi na rin sila gagamit ng kuryente na mas malaki dahil ito may self-charging na. Mhm. No, tamang-tama or akmang-akma sa mga pang-deliver
Tama po yun. Diba? Napakaganda nitong unit na to. Guys, bidang-bida. Talagang panalo ka talaga. No? So dito, nasa magkano naman ang halaga, ma'am? Yung price po ng ating NXT Voyage Ganda. ay, ang SRP nito is 41, dun sa Voyage lang, 41,999. And ang ating Voyage Long ay 42,999. And kapag napanood mo tong vlog na to ngayon, magiging 34,000 na lang po ang Voyage, 34,999. And 36,999 naman po para sa Voyage Long. Oh, ang ganda. Yung napansin ko lang habang nagsasalita ka, ma'am, nakikita ko rin yung unit na to sa design. Sinabi mo kanina, Honda Click. Honda Beat. Honda Beat. Hindi lang pala Honda Beat yung napifigure ko dito. Parang pang Aerox eh. Yung headlight niya, parang Aerox din ang datingan. Ang ganda, mini Aerox. Tingnan nyo. Solid. Dito naman sa unit na to, ma'am, ano naman po ang tawag nyo dyan? Ay, so proud to say, Sir Tireless, na ito yung aming classic scooter e-bike. Oh, wow. Diba? Tignan nyo. NXT Eco ang tawag namin Tingnan nyo dyan. naman, napakaganda. Ito, ayoko nang banggitin kung ano yung nakakahaling tulad sa unit na to. Pero, kayo na bahala. Comment down below, guys, kung ano yung napipigure out nyo na kamuka nitong unit na to. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Classic look yung unit or yung design natin. Tingnan nyo yung mga ilaw niya, no? Sobrang futuristic talaga ng mga naka-install sa kanya. Headlight pa lang eh. Comment down below na lang kung ano yan, ganyang klaseng headlight. Sobrang classic, guys. Ayoko na lang banggitin kung ano yung design na nakakamuka nito sa motorsiklo. So ngayon, tunog sesto. Oo nga, no? Tunog sesto. Bahala na kayo mag-isip kung ano yan, no? So eto, ma'am, ang tawag natin is NXT Eco. Yes, No? NXT Eco. Okay, ano naman po ang specs ni NXT Eco, ma'am? Same lang din sa ating itong 2 units ng Voyage. So, meron tayong 72 volts and 20 amperes. And ganun din, meron din itong 2,000 brushless motors. Same Ayan. specs sila. Mhm. So, ang nagkaiba lang sa design, sa looks nila. Yes, kasi No? ito, mas in demand din ito ngayon kasi nga, ito po ay may 5 different colors. Oh, nice. So, yung kulay niya, tsaka yung pinaka-body niya kasi, parang aside sa class, ang social pong tignan, na kahit sino po, pag tinignan, mapapawaw po talaga sa Talaga umpisa. naman, no? So, ganito na lang pala magkakatalo yan. Kung ikaw ay bibili ng 2 wheels electric vehicle, kung sporty look ang gusto mo, dito tayo sa NXT Voyage, no? Kung ikaw naman is classic lover, dito tayo sa NXT Eco, guys. Sige nga, ma'am, pa-open nga. Pakita lang natin yung mga details Yan. ng unit na to. Ilaw, ma'am. Pa-open natin yung ilaw. Ilaw. Yun, no? Tingnan nyo, guys, oh. Napakaganda ng detalye ng mga ilaw nito. Low beam, high beam. Yan. Okay, sige, operate natin. Sige, Okay. pakita natin yung kanyang headlight. Asan ang on and off ng headlight natin? Ito So, po, yan. yan. Okay, low beam and high beam. Yun, oh. So, nakikita nyo, guys, maliwanag pa pero sobrang effective, sobrang bisa ng ilaw na naka-install. Sobrang lakas ng Yes. kanyang ilaw, ibig sabihin, no? So, may hazard din tayo, ma'am, no? Yes, meron po Sige tayong nga, ayun, hazard. oh. Ito po. Tingnan nyo yung hazard niya, guys. So, sobrang linaw, oh. Oh. Tapos, pag in-off natin yung hazard, ma'am, dahan-dahan nag-o-open yung kanyang ilaw, no? Ganda, naka-double contact or dual contact yung kanyang ilaw dito sa unahan, no? Yung pinaka-signal light niya, naka-dual contact na. Napakaganda. Okay. So, eto, ma'am, tingnan nyo naman yung design ng kanyang side mirror, oh. Side mirror pa lang, guys, oh. Oh, kahit saang angulo mo tignan, talagang sobrang classic, ma'am. Sobrang Then dito po ganda, yung oh. mga features niya. Ito pa, tingnan Para at least natin. mabilis ma-identify. Yun, oh. Meron tayong yung sa left and right. Oh, of signal course. light, okay. Tapos high beam and low beam, busina. diba? Lakas, di ba? Papakdol. Oh, Ayan. papakdol. Speed. 1, 2, yan. Oh, speed selector 3, natin yes. hanggang 3, guys. Depende yan kung saan nyo gagamitin or patatakboyin itong unit na to. Ang pinakamalakas na speed na pwede nyo gamitin dito is 3. 3. No? Kung sa mga ahon. Yan, mag-speed Tres, level oo. number 3 kayo. So, meron yung standard and sport mode. Yun. Eto, guys. Okay. Kung ano yung explain natin dito kanina sa Voyage, ganun din naman ang kanyang special features. Meron siyang self-drive, ma'am. Correct. No? So, Freewheeling din yan. Yung kumbaga meron tayong kinetic energy na kagaya ng regenerative charging is kapag naka-brake or naka-freewheel tayo, automatic nag-charge din po siya So, sa sarili po ng ibig unit. sabihin
nagre-regenerate ilang percent, ma'am? Ito kasi 20 up to 30% po ang ating capacity to recharge the battery. Wow, ganun kalaki yung percent na pwedeng bumalik sa battery ng unit na to kahit na hindi mo i-charge sa kuryente. Correct, saan ka pa? Oh. Tumatakbo na, nagcha-charge pa. Wow, habang ginagamit mo siya, kahit hindi ka nag-charge o wala kang dalang power bank, ma-charge mo tong unit na to. Ibig sabihin, walang pagkalobat, ma'am. Opo, No? tama po kayo dyan, Sir Ang ganda Tireless. nitong features nito. Pakita ko na lang ulit kung paano natin i-demo yung kanina. Ipakita lang din natin dito para maniwala yung mga manonood natin. Okay. Sporty looking and classic looking. Okay, so hold lang natin yung preno or yung brake. Makikita nyo guys, ito yung pinaka-level ng battery natin. Syempre, full charge pa. Pag hinold natin yung ating brake lever, makikita nyo guys, automatic nag-charge yung unit na to. And then kapag nag-freewheeling itong unit na to, automatic din. Meron tayong charging sa ating battery. Sige nga, mapakita natin. Press natin into max. Ayan. So, Yan, meron tayong up to 52 and then bitawan ko, sir, para makita nila yung Okay, sige charging. ma'am. Alright. Ma'am. So, continuous po siya. Kita niyo yun? May self-charging etong unit na to. Pagkaganda-ganda pa ng design niya. Opo, sa likod, kita nyo naman po, di ba? Napaka-astig Sobrang ng look po niya. elegante. Guys, Oo. hindi mo na Disc brake maiisip ang na mga motor gulong. to. Oh, naka-disc brake na harap at likod, kaya talaga namang napaka-pogi. Maging yung ating grab bar. Tama No? po. Ganda. Pati yung ating seat dito, napakaganda ng Opo. pagkaka-upholster. Tsaka alam mo kung bakit medyo pababa ito. Bakit nga ba? Pag yung driver, syempre, at may angka siya, talagang yapos na yapos ka Yapos sa na kanya. yapos at talagang parang ahas na nakalingkis. Correct ka. Di ba? Closer to each other talaga, sir. Kaya ganyan sinadya po yung style ng ating Napakaganda. upuan. So ngayon alamin natin dun sa napakagandang features na binanggit natin or binahagi natin sa kanila, nasa magkano ang halaga ng pagkaganda-gandang unit na to. Itong NXT Eco natin, mabibili na lang po ninyo basta nanood ka ng vlog na to, ng 38,999. Magkano yung original price or SRP niyan, ma'am? Ayan, yung SRP natin nasa 42,999. 42,000. Okay, 42,999. And then, once na napanood nila tong video, down to 38,999. 999. And then available sa different colors. So ito lang Yes. isinasample natin, cream color. So nakita nyo na yung napakagandang mga unit na available dito. Pero itong ganitong klaseng design, ganitong klaseng unit, ayaw magpatalo guys. Kung meron tayong self-charging na unit or nag-charge ng kusa habang ginagamit mo, dito naman guys, mamamangha kayo sa unit na to. Dahil itong unit na to guys, kung hindi ako nagkakamali ito yung unit na kahit na walang battery, gagana or mapapatakbo mo itong unit na to. Tama ba yun, ma'am? Kasi itong unit na to, kumbaga kaya niyang manakbo or naitatakbo ito kahit walang battery by the use of the MPPT and the solar-powered mono crystalline solar panel. Yan, naka-solar panel tayo rito. Guys, tingnan nyo yung solar panel niya. Oh. Sobrang ganda. Napakaganda rin ang design ng mga grid ng solar panel niya. So, hindi lang siya basta-basta solar panel guys dahil special yung ginamit na solar panel sa unit na to. Kasi, biruin mo dun sa iba nating nakikitang mga naka-solar panel na electric vehicle, accessories lang yung napapagana ng mga solar panel nila. Pero, etong unit na to, mismong unit or mismong motor niya napapagana na, no? So kahit tanggalin mo yung battery nitong unit na to, kaya niyang umandar, no? Opo. Ewan ko kung meron tayong video na maipapakita dito sa screen. Yes. Kung meron man, ayan, pa-flash ko na lang. Ipa-flash po na. Okay. I-attach natin sa vlog na ito. Oo, ayan. So, flash ko na lang dyan sa screen if ever meron man tayong video na na-captured dito sa unit ito kasi medyo palubog na yung araw. So, hindi natin mapapagana or madedemo na tatanggalin yung battery na uma-under tong unit na to. So, ayan, nandyan sa screen. Tingnan nyo dyan kung meron tayong maisisend or may masisend sa atin. So, ayan guys, panoorin nyo. So, walang battery yan. Kaya yung pag malakas ang araw. Pag malakas ang araw, so nandito ang mga audience ko. So, yung solar natin, gumagana talaga. So, wala siyang battery. Makikita ninyo rito, walang battery. Ibig sabihin, nagpa-function yung solar. So, po-forward natin. Yan. Yan, tumatakbo siya. Matakbo siya. Walang tumutulak sa likod, o diba?
Iwa-wide ko nga. Oh, walang tumutulak sa likod, oh. Oh. Ay, hinihila. May naghihila, walang naghihila. Okay? And then, itong unit na to, ma'am, nasa anong or ilang range nakakarating to? Itong ating NXT Blaze, Blaze kasi ang pangalan ng unit natin. Ganda, no? So yung ano natin, yung battery natin from 60 volts and 20 amperes. Ayan, so yung motor watts po nito is 1,000 and ang capacity load po nito ay 350 kilos. 350 Yes, kilos. so from 50 to 60 kilometers ang kanyang Layo, range. Pero, yes. dahil naka-solar panel siya, mas extended. Correct. Or mas anli yata yung biyahe kapag may araw, no? No? Walang pagkalobat dito sa unit na to. Oo, sobrang ganda. Tsaka ito, pansinin natin, yung mga ganitong design ng 3 wheels, simple lang yung kanyang salamin or yung kanyang windshield. Pero dito sa unit na to, sobrang laki ng windshield niya. Ito pa, yung ibang ganitong design is yung mga bracket ng kanilang, yung mga ganitong design sa iba, Stainless pa ang siya. bracket is bakal lang. Dito, ang bracket, stainless na. Stainless, Lodi. No? Ay, social. Etong unit na to, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 tao ang max na pwedeng umupo sa kanya. Tama po And yan. then hindi lang yun kung medyo pitit pa, baka umabot pa hanggang 4 dahil sa lakas ng motor niya, syempre 350 kilos maximum load weight capacity nitong unit na to. Yung ganong kataas na load weight capacity is sa mga 4 wheels electric vehicle na yon. Pero dito, since 3 wheels lang tayo, kayang-kaya niya i-carry kahit 350 kilos, ma'am. Yes, No? tama po yan. O, tas kung papansinin pa natin, yung kaloob-looban nitong unit na to, meron tayong makikitang aparato dito. Ito yung aparato na kung tawagin natin ay MPPT. MPTP. Or yung tinatawag natin na maximum power point tracking. Yun. So, ito yung nagbabato or ito yung pinaka-utak ng solar panel natin. Tama po. Kung ano yung kinakailangang power ng battery natin, yun lang yung ipupukol nitong ating MPPT. MPPT, Yun, yes. MPPT. Yes. Okay? Si MPPT po, ang ating autocontroller, siya po yung magsasabi kung ilang porsyento ng energy ang ikakarga niya sa battery. Yun. Kaya naman wala tayong pagka-overcharge dahil meron tayong ganitong klaseng device. At ang maganda dito, kahit na i-charge mo siya or china-charge mo sa kuryente, kayang pagsabayin yung charging with solar panel. Yes, Nang exactly. sabay, Yes, no? nang Nag-charge sabay. ka sa kuryente, nag-charge ka sa solar panel, walang problema kahit pagsabayin mo yan dahil meron tayong ganito kagandang MPPT. aparato. Yes. No? Kasi yan po ang indicator and siya po yung nagsasabi na kapag puno na or hindi nyo na kailangang mag-supply ng kuryente kay battery, mag-slow Ikakat niya na yun, down. Yes, no? mag-slow Ikakat down niya na po yun, siya. no? Ikakat na niya na yung Hindi pasok po mag-overcharge, ng kuryente. hindi po yung worry ng mga customers na lulobo po yung battery. So, hindi po siya ganon. Yun. So, napakaganda na ng technology na ginamit sa solar-powered na 3 wheels na to, no? So, kung makikita nyo sobrang laki din ng power or ng ating panel Digital gauge. panel display. Yun. May Bluetooth speaker din, Yes. Naririnig nyo yun, Pwede guys. mag-music habang nagta-travel. Wow. Walang Oo. pagkainip kahit Diba? traffic, no? Correct. Tapos may mini fan, may trapal kompleto. At kanina, wala mga safety handle. Pero ito, ang Blaze, may safety handle po siya. Parang LRT, no? Correct. Di ba? May trapal pa, di May ba? trapal pa. May rain Kahit umulan, cover pa. umaraw, pwede. Mhm. May crown light na rin kasama, guys, oh. Oh, tapos, tignan nyo yung headlight niya. Sobrang ganda. Bilog na bilog, classic design. Tsaka itong ganitong klaseng design or yung ganito kagandang pyesa na nakikita natin is para siyang goods na goods gamitin pang hanap buhay, no? Pampasada, pwede, no? Pang deliver, pwede. Hindi lang siya pang tao, pwede rin natin gamitin sa negosyo dahil sa pagkaganda-ganda na naka-install na mga pyesa sa kanya. Suspension pa lang talagang napaka-heavy duty na. Yung ating ginamit na disc brake, talagang sobrang class din or talagang magandang klaseng rin itong ganyang disc brake, guys. Oh, see? Ganyan, no? Pati busina niya, talagang heavy duty talaga. Mga headlight, yung signal light, mga headlight, mga signal light natin, goods na goods, maging yung side mirror natin, may signal light na rin siyang kasama, ma'am. Yes po. Wow. And merong handbrake dito sa may right side niya, no? Oy, yan lang yung 3 Handbrake. wheels na may handbrake na Oo. ganyan, ha? Kaya Oh. naman talagang safe ka, i-brake mo agad kapag feeling mo, di ba? Oo. Hindi ka safe. Pag feeling mong argabyado ka na. Correct. Di ba? May support system, di ba? Yes, may Meron basket tayong din sa likod, compartment sa likod. Yan, yan nakalagay yung battery niya o yung charger rather. Oo. Yan. Di ba? And then ito,
yung pinaka-passenger seat niya na i-convert into cargo. Correct. Nalalagyan din see? po yan ng mga gamit. I-open mo lang yan gamit yung key and then angat lang to, lalagyan niyo po yung mga gamit sa loob. Yan ang pinakamaganda na unit na nakita natin. So, nakita naman natin kung ano yung ganda ng features, ganda ng design, and then dito na lang magkakatalo kung gaano kaganda yung presyo. Yun lang ang pinag-uusapan natin ngayon. So kung hindi ka nakapanood ng vlog na to, makukuha mo yung unit na to ng 58,000 pesos. Pero kung tumututok ka kay Tireless Vlogger at nanood ka ng NXT e-bike vlog, ito po ay makukuha mo na lang ng 50,000 pesos. Saan ka pa? 50,000 pesos? Kahit na walang battery, pwedeng umandar. Solar powered, Solar 3 panel wheels, pa. may MPPT pa, di ba? Oo. May sounds ka pa. Sobrang ganda na nito. Wala ka na talagang talo kapag ito yung unit na binili mo. Kanina, kung narinig nyo or natatandaan nyo, binanggit natin sa simula pa lang or sa unang bahagi ng video natin, ito yung warehouse ng NXT e-bike. Kaya naman kung mapapansin nyo, kung makikita nyo rito, sobrang dami nating mga unit. So, kung ano yung mga pinakita nating design kanina, ito yung mga stock or yung mga kulay na available, guys. So, ma'am, pwede mo ba kami samahan dito sa loob? Yes, Para pwede lang makita po. natin yung warehouse nyo. Ayan, guys, Kung ano nakalagay dyan, mga ibig sabihin, may mga orders na yan, kaya naka-prepare na. Naka-ready na siya, ikakarga na lang. So, for delivery na tayo. Yes, Yun, no? So, ito yung pinaka-warehouse nila. Dito natin ina-assemble yung mga unit. Ma'am, no? Pwede ba tayong pumasok dyan, sir? Pwede naman po, no? Okay lang? Pakita lang natin ng mabilis. So, ito, guys, dito nila ina-assemble Pine-prepare yung mga or documents. pine-prepare mga documents. Assembly area. Ito, assembling area. Ayan, guys, makikita nyo. Ito, ready to assemble. Yung mga kabababa lang na stocks. Ayan. Kasi ito yung ating warehouse or yung mismong warehouse ng NXT e-bike. So, ayan, guys. So, nakikita nyo, ang daming tao na nag-assemble dito. Diba? So, ayan, guys, nakita na natin at nalaman na natin kung ano-ano yung mga magagandang electric vehicle na available dito sa NXT e-bike. Nakita nyo naman, guys, no? Hindi tayo napahiya. Talagang sobrang sulit, solid na mga unit na available sa kanila. Ma'am Melanie, baka meron ka pang gustong ihabol or idagdag dun sa mga unit na pagkakagandang na ipakita natin sa kanila. Actually, sir, NXT e-bike Philippines is looking for exclusive area distributors na gustong magkaroon at magsimula na kanilang e-bike business. For as low as 100,000, pwede silang magsimula ng e-bike business nila. And if interested, pwede nila kaming i-message or mag-send sila ng PM sa ating official page, NXT e-bike Philippines, para ma-assist po sila, especially po dun sa mga gusto nang magsimula agad-agad. Oh, nice. Yan. Okay, baka meron ka pang gustong idagdag or baka may mga abangan pa yung mga manonood natin na mga bagong unit, ganyan, or ilalabas natin. Sige. Actually, tama yan, sir. Kasi we are planning na maglabas pa ng maraming units. Kaya naman, dun sa mga packages natin, marami tayong mga perks na ibibigay, exclusivity for the distributor sa mga area po natin. So, for now, for the trust-driven mobility, we encourage everybody na gusto magsimula ng business to join us today. Yun, baka may shoutout ka, ma'am. Alam mong shoutout namin. For trust-driven mobility, NXT e-bike, start your business today. Okay, baka meron kang gustong pasalamatan. Sige po. Siyempre, unang-una nagpapasalamat ang buong team ng NXT e-bike PH sa iyo, Tireless Vlogger, sa pagpapaunlak po sa araw na ito, sa pagkakataong ito na masamahan mo kami na ipakilala po ang aming business, which is NXT e-bike, sa ating mga manonood. Maraming salamat po sa inyo. Yan. At syempre, hindi tayo nakakalimot magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng NXT e-bike sa pag-imbita nga sa atin nila rito na ibahagi sa inyo na mga manonood ko kung ano-ano yung mga magaganda at talaga namang pangmalakasang features ng mga electric vehicle nila rito. Especially dito sa nakasama natin na si Ma'am Melanie na siyang nag-assist sa atin dun sa mga unit na ibinahagi natin ngayong araw. So maraming salamat Ma'am Melanie sa pag-assist sa amin dito sa NXT e-bike. So guys, kung sakaling may mga nagustuhan kayo sa mga units na naipakita natin dito sa shop nila or dito sa warehouse nila, silipin nyo yung comment section, maging yung description box ng video natin dyan sa baba dahil nakapost na dyan yung kanilang exact address, maging yung contact number na pwede nyo tawagan, maging yung Facebook page nila para hindi na kayo mahirapang kumuha ng mga unit na nagustuhan nyo. So maraming salamat ma'am. Maraming salamat din po. Yes. Pasyal na lang kayo, NXT e-bike. Thank you.